ang gagawin naman natin ay gel polish. So, i-gel polish natin yung nails ni ma'am. So, ito yung nails niya. Okay, so samahan niyo ako kung paano natin gawin yung procedures. Okay, so kailangan meron kayong wooden stick. Wooden stick yung tawag dito, ginagamit to para pang push sa cuticle area ni client para ma-lift up yung cuticle niya. Ganyan siya. Para makasapasok mamaya yung mga beads na papasok natin dyan. So, pwede ko gumamit ng ganito. Yan, pusher din to. Yan siya. Ito naman kasi wooden stick, maganda to kasi dapat isang gamit, isang tao lang. So, ang gagawin natin, push na lang, push, up, up, push na lang siya. Pansin nyo? Up, up, up. So, lahat gagawin natin ganun. Tapos pag may mga gusto kong itanong, tanong mo din sa akin. So, itong pinapakita ko sa inyo, pinapaliwanag ko sa inyo. Base lang to sa experience ko. Pero meron na rin naman akong certificate. So, iba-ibang client, iba-ibang nail tech, iba-ibang technique. Dito sa part na to, hindi nyo kailangan maging mabagal. Pwede nyo bilisan para at least masanay kayo na mabilis yung kilos nyo para mas marami kayong maging client. Pero huwag nyo kakalimutan na kahit mabilis kayo, dapat nagagawa nyo pa rin ng tama yung trabaho nyo para nandun pa rin yung quality ng gawa nyo. Yan siya. So pag na-push na natin, kuha tayo ng panglilift natin. Yan. Okay, so ganun siya. Ito yung nail drill na ginagamit ko. Yan. So anis yung tapak niya. So pwede kayong gumamit ng nail drill. Meron dito mas mahal, meron din mas mura. So itong nail drill na to, nagustuhan ko dito, meron kasi siyang pause button. So, pag gusto ko siyang gamitin, pwede ko siyang hindi na i-pause. Yan, ganyan lang siya. Tapos, RPM naman, dahil bago pa lang kayo, if ever na bago pa lang din kayo, dun muna kayo mag-start sa kaya nyo muna na bilis. Okay? So, dito kailangan mag-aang lang yung kamay. Dahan-dahan lang natin padaanan. Yan. Hindi nyo kailangan ng maliit na pwersa. Gaangan nyo lang. Kailangan mag-aang lang. Sabi na. Marami kayong mapapanood ng mga tutorial pagdating sa nails. Huwag kayong malilito ha. Kasi kagaya nito, di ba, pinapakita ko sa inyo, dito ako nag-start ng paglilit. Pwede mo siya simulan dito sa gitna. Kasi naka-forward tayo. Forward. Yung ibig sabihin ko forward dito. Nakikita niyo yung F na to. Naka-forward dyan. Ngayon, dito sa aking nail drill, once na pinost ko to, naka-pose na siya. Pag pinindot ko tong R, itong R, pag pinindot ko yan, magiging reverse na siya. Pag reverse, ang galaw ng kamay ko pag ganun. Pag ganun. Pag naka-reverse ako, pag ganun. Taas ko yung ano ko yan, pag ganyan. Puro pag ganun. Pero pag naka-F to, forward, ayun o. Dito naman ako magsisimula pag ganun. Okay? So, pag naka-forward yan, pwede kayong mag-start dito sa gitna, pababa. So, kayo na bahala kung paano, saan kayo magiging mas gamay yung galaw nyo. Basta ako dito, pinapakita ko lang sa inyo is kung ano lang yung mga basic na tinuturo. Ayan. So, pinalitan ko na siya ng reverse. So, bali pa ganun na yung kamay ko. Ayan siya. Tapos, pag ano niya, ako kasi, ang ginagawa ko, pati dito sa mga gilid na to, dinadami ko na yan. Kasi kadalasan, may mga ano pa yan, dry skin. Ayan. Hindi mo kailangan mabigat na kamay. Gaangan mo lang. Ayan. Okay. Ito na siya. So, pansin nyo. Okay, may nakalift na. Pero kaunti na kasi manipis yung cuticle ni ma'am. So, ang kakat lang natin, ito mga dry skin ko nipper. Doon sa mga nakaraang video ko, ang ginagamit ko ay cuticle scissor. So, dito tayo sa nipper. So, pwede mong gamitin to. Ito. Pag inikot mo yan dito, pwede mo siyang gamitin para maging suporta pag hindi ka pa marunong mag mano-mano. Pero kung marunong ka naman, ganito ang tamang paghawak. Kailangan ito, suporta to dito. Ayan. Ganyan. Ganyan muna kayo. Yan. Yan. Ito. Ito. Adjust mo. Yan. Ito, ipasok mo to dito. Pwedeng dalawa. Pero may hirapan. Ako kasi, hirap ako sa dalawa. So, isa lang. Ganyan. Yan. Gets nyo? Okay. Ganyan. Pwedeng dalawa. Ganun. Yan. Pero pwedeng isa. Alam mo yung ganun? Gumaganon kayo. O, ganun nyo lang siya. Yan. Yan yung bumubuka na siya. Okay? Start na tayo. Ako, pag kukuha ko ng dry skin, manipis lang. Sinisimulan ko dito. Pero, ang gagawin ko muna dyan, kakapain ko muna yan. Pag matigas, ibig sabihin medyo may dry skin. Pero pag wala, nilalagpasan ko na kasi baka mamaya balat na yung makuha. Okay? So, sa pagkat ng nipper, nito, huwag kayo sa ibabaw. Paano gagawin? Di ba ito yung dulo ng nipper? Tapos, di ba kanina nilift natin siya? Ipapasok nyo ng kaunti. Tansyado nyo naman yan kung hanggang saan lang yung dry skin eh. Ayun o.
Kasi pag sa ibabaw kayo nag-cut, yung skin na yung makakat nyo. Yung zoom ko. Para kita nyo. Kita nyo ha. Ayun o, pansin nyo yung dulo, pinasok ko sa ilalim. Tapos cut. Tingnan nyo mabuti. Kahit sobrang nipis ng cuticle ni ma'am, hindi natin siya nasugatan. Pag halimbawa, dito tayo nag-cut, pansin nyo, dudugo yan. Kaya kailangan nipper nyo hindi pa ganyan, pag ganun. Gets nyo? Pag ganyan, makakat yung balat. Kailangan medyo paislan. So, dito naman tayo. Gagawin na natin siya sa lahat. Yung mga ganito, yung mga ganyan dry skin, huwag nyo nang pilitin yung tanggalin kasi masusugatan lang yung client nyo. Meron tayong mamayang technique na gagawin dyan para matanggal yung dry skin. Kailangan mo rin tanggalin yung mga gilid dito ha. Kuha lang kayo nito. Ito yung ginagamit ko para matanggal yung mga dry skin na natitira na hindi makayang tanggalin ng mga nipper at saka cuticle scissors. Spray ko lang siya sa nails ni client. Yan, para siya lumambot. Yan siya. Tapos, kuha lang ako ng ganito. Takip niya. So, yung takip nito, spray lang ako ng tatlo. Yan. Tapos, ito, papalitan natin siya. Palagyan natin siya ng itong bilog. Tapos, ito, naka-reverse pa rin siya. Reverse pa rin siya, pero 7 na lang yung bilis niya. 7 RPM. Siya. Papadaanan nyo lang lahat. Dito, hindi nyo kailangan madiin. Dadaangan nyo lang din yung kamay nyo dito ha. Parang hapyaw lang ba? Dadaanan lang. Hindi kailangan madiin. Dahil malambot yung mga dry skin ni client dun sa spray natin. So pag diniin nyo to, pwedeng masugatan yung client. So daangan lang. Huwag nyo kakayaan tulo itong bilog na to. Huwag nilalagay nyo sa nail sa skin ng client nyo kasi masusugatan yung skin. Dapat laging basa. Pag sa tingin yung tuyo na, dot-dot ulit dito.
After nun, ulitin natin ulit. So, ito naman yung gagawin natin kasi gagasgasan na natin yung nail plate ni client. So, isang ganito, isang client lang dapat. Babaguhin ano natin siya. So, kung ginagamit ko naman ay 180 grit. Yan siya. Ito yung gaspan niya. So, yung ginagamit ko, tapos gel polish ako. Okay? Ito kasi, maganda kasi ito gamitin. Tapos, pagdating sa bilis, dapat ito, forward na siya. And then, tulang. Okay? Gaangan lang din ng kamay, hindi mo bigat. Kasi importante lang dito, matanggal yung pinaka-shine ng nails. Hindi mo kailangan bigatan kasi sobrang ninipis yung kuko ng client. Alam naman natin mangyari yan kasi masisira yung kuko ng client. So magaang lang. Start ka dito sa gilid, pag ganun. Yan. Tapos pag ganun, pag ganun, magaang lang na kamay. Yan siya. Ganun ulit. Huwag niyo lagi kakalimutan to. Dapat ito, nakasuporta lagi sa kuko. Pwede dito, pwede dito. Yun yung pinaka-balance. Tapos brush na. Yan, shaping na tayo. Shaping, ang gagawin nyo. Di ba ito yung kuko? Yan. Yan, tutulok nyo ito pa ilalim. Ganyan na. Tapos nyo, sa ilalim. Yan. Yan, sa ilalim. Yan, nakalagay nito, dito gumagana shape niya. Dito makapal, dito hindi. So, babawasan natin dito. So, kaya pamantay. Ayan, pantay na siya. Ganyan o. Ganyan o. After nun, linisin nyo lang yung ilalim. Lalagyan na tayo ng dehydrator at primer. Ito yung dehydrator, ito naman yung primer. Ito yung gamit kong brand. So, una muna ay dehydrator. Ganyan lang paglagay nito. Mabilis ito matuyo. Air dry lang to. Hindi mo kailangan ipasok sa UV lamp. Tapos, di ba, huwag nyo kakalimutan para mas tumibay yung gel polish. Ipa naglagay na tayo ng dehydrator. Yung dulo na to, lalagyan nyo din to. Yung dulo ng kukong yan. Lahat lalagyan nyo. Sunod ay primer.
So ako ang ginagawa ko para mas mapatibay ko yung gel polish. Imbis na base coat yung lalagay ko, glue. So ang gamit kong glue ay AS. Ayan siya. Thin layer lang. Manipis lang yung lalagay mo. Magsisilba yung pinaka-base natin. Ayan. Same, nilalagyan ko pa rin yung dulo. Lahat. Lalagyan mo yung dulo. Ayan. After na, ipapasok sa UV lamp ng 60 seconds ng curing. Sa pag-apply ng gel polish, ubusin mo muna to. Ubusin mo muna yung laman ng brush. Tapos, start ka sa baba. Sa baba, pataas, pataas. Tapos, pag nandito ka sa taas, tsaka mo siya iunti-unting itutulak pataas. Pero iwasan mo dumikit sa balat ni client. Yan. Pagtapos ka na dito sa gilid, tapos ito sa gilid pababa. Tsaka mo na siya ayusin. Huwag mo kalimutan yung dulo, ilalak mo siya. That's, okay, ulit. Lalagyan ng kaunti. Hindi mo kailangan ilubog lahat ng brush. Kasi yung bungat nito dito sa may unahan, marami na yan gel polish. So, importante, ubusin mo muna. Tapos, pababa, pababa, tapos push. Kasi makapal yung gel polish pangit. Kailangan manipis lang. Okay, pasok. Cure ng 60 seconds. Pag may mga ganitong lagpas, kunin nyo na agad bago nyo pa ipasok sa UV lamp kasi hihirapan kayo magtanggal nyo kung natuyo na yan. Okay. After ng top coat na.
siya. So, pwede nyo siyang kahiran ng alcohol, pwede nyo siyang gamitin ng foaming wash para makita nyo yung result. Tapos din oil. Ganitong oil yung ginagamit ko. Ganyan siya sa gilid na gano'n.